Mga kababayan, maligayang pagbabalik sa ating channel. Maraming salamat sa paghihintay. So meron na ho tayong pinaka-latest na update dito po sa ating minomonitor na si Tropical Depression Kerubin or Bagyong Kerubin. So ngayon mga kaibigan, bago natin ipagpatuloy, huwag niyo ho munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit po ng notification bell para po sa mga susunod na update natin ay ma-notify ko po kayo. So mga kaibigan, patuloy pa rin po ang pagkilos at nagme-maintain po ang lakas nito nga pong si Bagyong Kerubin dito po sa water east of Mindanao. And as of now mga kaibigan, ang pinaka-lokasyon po nitong si Bagyong Kerubin ay may layo pong 195 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur. And as of now, may lakas po siya ng hangin. Maintain pa rin po talaga sa 45 kilometers per hour. Malapit po sa sentro at bumubugso naman sa 55 kilometers per hour. Pa northwestward po ang kilos, sa bilis naman po na 10 kilometers per hour. Mga kaibigan, kung titignan nyo mabuti, hindi ito nakikitaan ng potensyal na mas lalakas pa sa mga susunod po na mga araw or within the next 24 to 48 hours. Nakita naman natin, malaki ang tsansa o may tsansa itong bumalik po sa pagiging low pressure area, pero inaasahan pong muli itong lalakas bilang isang tropical depression. At yung pinakamalakas niya na posible hanggang tropical storm lang mga kaibigan kapag ka ito po ay nasa West Philippines na. So kung titignan nyo sa ating pinaka-latest track mga kaibigan, eto ho inaasahan ho pagdating ho ng December 19, bukas po yan ng alas 8 ng umaga, hihina po itong si Bagyong Kerubin at magiging isang ganap na lamang po na low pressure area. But take note, tulad ng aking sinabi, posible din itong magkaroon ng rapid intensification. Yung mabilisang paglakas nga po mga kaibigan at bumalik sa tropical depression. Tulad ng ating sinasabi, may tsansa talaga na ito ay magbigay ng pag-uulan sa malaking bahagi po ng Mindanao mga kaibigan. Ngayon ay nakataas po ang signal number 1 natin dito po sa may Surigao del Sur. Parte po yan o rehiyon po yan ng Caraga at dyan po yan sa may bandang Mindanao area mga kaibigan. And as of now mga kaibigan, tulad ng aking sinasabi, pag sinabi po natin signal number 1, meron po yan warning lead time na 24 oras. Sa loob ng 24 hours, posibleng maranasan. At meron hong hangin na pumapalo sa 39 to 62 kilometers per hour. Hindi ganoon kalakasan at kukunti lamang din ang posibleng pag-ulan na maidulot po niyan mga kaibigan. Pero magkagayon man mga kaibigan, dahil na rin po sa banta nga po nitong si Bagyong Kerubin, asahan po natin ng heavy rainfall outlook dahil po sa tropical Kerubin o tropical cyclone Kerubin mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan, asahan po natin hanggang bukas ito, merong pong heavy to intense rain na merong 100 to 200 millimeters na pag-uulan ang aasahan natin dito po sa may bandang Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Moderate naman to heavy rains ang ating mararanasan mga kaibigan na mayroong 50 to 100 millimeters na pag-uulan dito sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Samar, Catanduanes kasamang Albay, Sorsogon, Masbate, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental at Davao Oriental. Bukas naman mga kaibigan sa mga susunod na araw, asahan naman natin ng intense to torrential na meron pong 200 mm na pag-uulan ang posibleng maranasan diyan sa mga lugar po na aking nabanggit. So patuloy tayong mag-antabay. Magkagayon man mga kaibigan, marami nagtatanong sa atin na ito nga po bang si Bagyong Kerubin ay may tsansa na maging malakas or hanggang saan po yung pinaka-category na magiging lakas yung mga kaibigan. So magandang balita dahil hindi po ito magiging super typhoon, hindi magiging typhoon category. At yung posibleng pinakamalakas lamang niya na maitala is hanggang tropical storm mga kaibigan, which is napaka malabo pa as of now, medyo low chance pa siya na maging tropical storm. Hanggang tropical depression pa lamang po ang nakikita natin, based na rin po sa sirkulasyon at galaw po ng kanyang hangin. Kung titignan yung mga kaibigan, tulad ng aking sinasabi din, posible itong magbigay ng pag-uulan sa malaking bahagi po ng silangan po sa may bandang Mindanao. At apektado rin ang ilang bahagi din po
ng Visayas. Samantalang dito naman sa Metro Manila o malaking bahagi ng Luzon, hindi naman po apektado. Magkagayon man, meron pa rin po tayong forecast weather condition aasahan po ngayong hapon hanggang sa gabi at hanggang sa bukas. Sa area po ng Davao Oriental mga kaibigan, asahan natin kasama din dyan ang Surigao del Norte mga kaibigan. Asahan natin ang maulap na kalangitan dahil po sa banta nito nga pong si Tropical Depression Kerubin at posibleng mga pagbabaha or landslide ang ating aasahan in case po lamang magkaroon ng bigla ang malalakas na buhos po ng pag-uulan. Dito naman sa Eastern Visayas, Caraga, the rest po ng Davao region, asahan din natin ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil pa rin dito kay Bagyong Kerubin. Sa area naman ng Bicol region, kasama ang Quezon, asahan natin din ang maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa posibleng malalakas na pag-ulan dahil naman yan sa another weather system natin, eto hong shoreline po mga kaibigan. The rest naman ng Visayas at ng Mindanao, apektado ng trap ng Tropical Depression Kerubin or extension ng hangin nitong si Bagyong Kerubin. So asahan natin ang posibleng pag-uulan sa hapon po at lalong-lalo na po sa gabi. Ang ilang bahagi naman po ng Metro Manila, kasama na rin po ang malaking bahagi ng Luzon mga kaibigan, ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan dahil naman po sa northeast monsoon. Asahan na posibleng mahina hanggang sa may malalakas na pag-uulan pagdating po sa hapon at sa gabi. Kung nakakaranas po sa Metro Manila ng maulap na kalangitan na may mga pag-uulan, hindi po yan dahil dito kay Bagyong Kerubin mga kaibigan, dahil nasa area po ng Mindanao. Ito nga pong si Tropical Depression Kerubin at wala po dito sa malaking bahagi po ng Luzon. Mga kaibigan, marami nagtatanong sa atin, huling bagyo na nga ba ito ngayong 2024? Yes mga kaibigan, malaking tsansa na huling bagyo na ito at pagdating po ng 2025, Diyan tayo magmamonitor ng mga susunod na update kung magkakaroon nga po ba ng mga panibagong bagyo. And well, balik tayo sa simula mga kaibigan. Ito na yung pinakahuli, Typhoon Tropical Depression na Kerubin, which is very good dahil hindi naman siya nagbigay ng malaking binsala. Mga pag-uulan lamang, asahan pa rin natin ang maganda at maayos na Pasko mga kaibigan ngayong nalalapit po na December 25. Magkagayon man, lagi ho ako nagbibigay ng paalala mga kaibigan ko. Ito ho, i-clear ko lamang sa inyo, lagi tayong maging handa kahit tropical depression or low pressure area, mas maganda mga kaibigan, lagi po tayong nakabantay or nakamonitor sa lagay ho ng ating panahon. Pangalawang mga kaibigan, isafety po natin ang ating mahalagang gamit, especially yung mga papers natin na madaling mabasa, napakahirap po niya na kumuha at mag-asikaso. In case lamang ho, magkaroon po tayo ng malalakas sa pag-uulan, lalo-lalo na po yung mga nasa low-lying areas, lagi pong binabaha. Pangatlo mga kaibigan, magkaroon tayo lagi ng constant communication plan o plano sa dapat natin gawin kapag may mga bagyo. At pang-apat natin mga kaibigan, lagi tayong mag-imbak ng sapat na pagkain, yung sasapat na mga ilang araw in case magkaroon po ng malakas or malawakang pong pag-uulan na hindi natin kailangan lumabas. At panghuli mga kaibigan, lagi tayong mag-ingat at manalangin sa Diyos na itong mga bagyo na ito ay malusaw nga po mga kaibigan. So yun lamang update natin for today. I-update ko po kayo muli sa mga susunod na kaganapan and please huwag niyong kalimutan na i-like at subscribe ang ating channel. Maraming salamat po.